Sir Raymond, business ko is LV bags, Rolex, all authentic, and lahat po kaya kong ibenta. How to be more focused and dumami pa yung client? Simple lang po, ma'am. Makakapag-focus lang po kayo kapag marami kayong benta. Mas magiging ganado kayo araw-araw kung marami kayong benta. Paano dadami ang benta natin? Tap your captured market. Targeted dapat ang market natin. Why? Nagbebenta po siya ng something that is luxury at the same time, investment. Pagpunta po kayo sa Instagram, the best po yan, mga items ninyo, IG po talaga binibenta yan. Bakit sa IG? Marami sa IG ang talagang may pera. Ang hinahanap nila yung luxury. Ang hinahanap nila yung something na pwede nilang i-post everyday. Igawa nilang OOTD. Pero ito po yan, no? Marami pa rin bang bumibili ng LV bag at ng Rolex na mga item? Ito po yung sagot. Marami pa rin po. The question is, bakit sila bumibili? I will explain to you in a brief manner what I call value versus price. Kung bibili po tayo ng item, for example, bili po tayo sa marketplace ng halagang 5,000 pesos na relo. Walang brand, walang tatak, pero maganda yung style niya. Versus, bibili po tayo ng authentic na Rolex na nagkakahalaga ng 500,000, for example. Kung titignan nyo po, hindsight, parang sayang ang pera ko sa 500,000 relo. E di yung tigpa 5,000 na lang ang bibiling ko. Ito po yung gusto kong maintindihan po ninyo. Bakit marami pa rin bumibili ng Louis Vuitton? Bakit marami pa rin bumibili ng Rolex? It's not because of the price. Because the item itself, may characteristic po sila na nag-i-increase ang value nila o yung halaga nila. So kung tatanungin niyo po ako, kung may pera ako, mas practical na bilhin si Rolex. Bakit? Kahit 500,000 siya, pwedeng 1 year, 2 years, 3 years, 10 years from now, mas tumaas pa yung value ni Rolex na 500,000. Compared dun sa mabibili kong tigli 5,000 lang, na after a year, magpapalit na ulit ako ng relo. So, ibig sabihin, yung 5,000 pesos ko, every year, nawawala siya. Kumpara doon sa Rolex na 500,000, pero yung value niya, tumataas pa. So, whenever we will buy something, especially malaking halaga po yan, we make sure na yung bibilin po natin is may value. Kagaya po ng ganito, currently, ang sasakyan ko po is BMW. Nabili ko po itong BMW at 1.4 million. Bakit mura mo lang nabili, Sir RDR, yung BMW mo? Kasi nabili ko po yung BMW ko na 1.4 million way back 3 years ago na second hand. So kapag binili ko po siya ng brand new, ang halaga ng sasakyan ko nasa 2.9 to 3 million. Ngayon, kung ako po ay bibili ng brand new sasakyan sa halagang 1.4 million, ang mabibili ko pong sasakyan most probably is Toyota Rush or Mitsubishi sedan, mga Lancer siguro, Expander Cross. Ano hong ibig sabihin? Yung perceived value ng sasakyan ko, kahit parehas na presyo, di hamak po na mas mataas ang value ng BMW kaysa ho dun sa Mitsubishi Expander or sa Toyota Cross. Ano po yung sinasabi ko sa inyo? Hindi ako bumibili po talaga ng brand new. Bakit? Automatically, pagbili ko, depreciated kagad ng 30% yung sasakyan. Kaya ako mas prefer ko bumili ng second hand. Sabihin nyo na napaka-cheap kong tao. Okay lang yan. At least, naka-BMW pa rin ako. So, what's the point? Pag bibili po kayo ng item, lagi kayong titingin sa value. Is it a good investment na bumili ng LV? Is it a good investment na bumili ng Rolex? Kung kayo ho ay may pera, tumataas na yung value nyo sa sarili ninyo dahil kayo po ay may maayos na relo, maayos na bag. At hindi pa basta-basta bumababa ang presyo niyan. Yung iba akala nila maluho lang sila. Pero yung iba talaga, ginagamit yung mga item na yun for investment. Kasi yung value niya nga tumataas. Ano po ang suggestion ko, guys? Kung magninegosyo po kayo, you make sure na mapataas nyo po yung valuation or yung value ng negosyo nyo. How you actually do that is you really have to expand eventually. Yun po yung way para mapataas natin yung value ng negosyo natin. Walang ibang paraan. Kasi pag visible ka sa maraming area, tumataas yung valuation ng negosyo mo. And that's the reason why pinapaulit-ulit ko po sa inyo, do the process, expand nyo po siya in the future, and eventually, pag tumaas yung value niyan, tumataas yung assets ninyo, yun po yung sikreto ng pagyamanan ninyo.